Bakit ka nasasaktan? Welcome to today's coaching videos at ngayon ituturo ko sa inyo ano ang mga rason bakit ka nasasaktan. Ang rason kung bakit ka nasasaktan is that nag-i-expect ka kasi. Ini-expect mo kasi na ganito ang mangyayari, which is usually naman guys 9 out of 10 is hindi naman yun ang mangyayari sa totoong buhay na yun ang ini-expect mo kaya ka nasasaktan. So say for example, isang negosyo, nasa isip mo kaagad na ito lalago to, malaki akong pera, malaki yung profit ko dito kasi maganda yung restaurant ko, malinis, meron akong magaling na crew, meron akong magaling na manager, may tama akong puhunan, everything is perfect. Kumbaga pinaghandaan mo talaga ng todo. Tapos yung kinuha po pa ng restaurant, naka-franchise pa, sa example sikat siya na franchise, example Jollibee, so kilala, nag-i-expect ka na kaagad na ganyan yung mangyayari. Ano nangyayari? Yung nag-opening na kayo within a few months, even years, sa few months hanggang isang taon, nagpapasahod ka sa manager mo, sa mga tauhan, pero alam mo sarili mo na luging-lugi ka na. So ano nangyayari? Nasasaktan ka kasi nag-i-expect ka na ganyan ba? Mali yung expectation mo guys. So para hindi ka masaktan, huwag kang mag-expect na ganyan. Mag-expect ka na pag nagtayo ka ng isang negosyo, sa una talaga malulugi ka talaga. Kung sa una man hindi ka malulugi, swerte ka na doon. Pero usually talaga yung mga successful na businessman, sa una talaga nalulugi sila at doon sila nagsasucceed dahil naranasan nila yung mga failure sa buhay. Good thing yun na nalulugi ka yung una. Hindi ko ibig sabihin na until the end malulugi ka Yung sa una lang siguro 1 to 2 years, yun yun yung mga pagsubok sa isang negosyo. Balik tayo sa topic, kaya ka nasaktan kasi nag-expect ka na sa pag nagtayo ka ng isang negosyo, yun kaagad yung mangyayari. Hindi naman lagi may pagsubok sa buhay kahit perfect na yung process mo guys, kahit nag-research ka na ng marami, kahit perfect na yung plan mo kasi marami ka na experience, lagi mo pa rin mararanasan yung failure kasi in-expect mo yung positive kaagad Mas maganda pa nga guys, mag-expect ka ng una na negative, tapos kung positive man ang result, iswerte ka na dun. Yun yung isa sa mga mentality sa mga successful person guys. In-expect nila yung una yung negative, but hindi naman ibig sabihin na nag-expect sila ng negative hindi na sila mag-expect ng positive. Combine yun, strategy yun para hindi ka masaktan. So another example, sa girlfriend, kung papasok ka sa isang relationship, long term relationship na kayo ng girlfriend mo, decide kayo magpakasal. So usually mga lalaki pag nagpakasal na sila sa babae, ang expect nila is wala nang problema, less na lang yung awayan. Kasi laging nakikita, laging nagsasama. Hindi Pag nag-asawa na kayo guys, expect mas maraming away doon. Usually pag wala kang tamang income, ahawahin ka talaga ng babae kasi money, pera sa babae is isa yung security sa kanila. Kaya ka nalulungkot sa relasyon mo ngayon sa girlfriend na naging asawa mo na ngayon is that akala mo yung nagpakasal na kayo, konting-konti na lang yung problema. Hindi, laging may problema yan guys. Kaya mali yung expectation mo. Mas maganda pa nga mag-expect ka ng less From 1 to 10, mag-expect ka lang ng 1. Usually din doon, kabaliktaran mangyayari, magiging 9 or 10. Ganun lang sa buhay kasi ang buhay is unfair. So next time gagawa ako ng coaching video about bakit unfair ang buhay. Kaya ka nasasaktan kasi nag-expect ka ng mataas. Anong nangyari sa realidad? Kaya karamihan ng maraming tao nasasaktan kasi mali yung expectation na Kaya ngayon guys, dahil nandito ka sa videos ko, nanonood ka, lagi mong isipin to guys at ituro mo to sa anak mo kung meron kang anak o meron kang close sisters or close brother or even close friends na mapagkatiwalaan mo, i-share mo to na video na para hindi masaktan. Huwag kang mag-expect ng mataas, mag-expect ka lang ng less. Going tayo dun sa Bible, kunwari hingi ka ng God ng maliit na pera, God bigyan mo ako ng tamang sustento sa mga anak ko nag-aaral or pangkain ko ngayon. Anong usually happen? Bibigyan ka ni God ng blessings pero mas malaki. Humingi ka kay God ng 1 piso, bibigyan ka niya ng 100 guys. Ganun kabait si God. So ganun din ang nangyayari sa totoong buhay natin guys. Pag nag-expect ka ng maliit, ang mangyayari is mataas ang result. Ganun dito sa mundo guys. Kaya nga may tinatawag na life is unfair. Ganun dito kabangis ang buhay sa mundo guys. Pag nag-expect ka ng maliit, maganda ang result. Pag nag-expect ka ng maganda ang result, pangit ang result. Yun yung guys ulitin ko. Dito sa mundo guys, life is unfair. Kasi pag nag-expect ka ng mataas, mababa ang result. Pero pag nag-expect ka ng pangit ang result, maganda ang result. Almost perfect pa. So sana guys, may natutunan ka sa coaching videos ko ngayon. At kung meron, paki-like, comments, and see you on my next video.